Okay, isang mapagpala at isang napakagandang umaga po sa ating lahat at happy New Year po sa bawat isa po sa atin. At welcome back po muli sa CBCM Reunited. Alam ko pong na-miss po natin ito, ano. Ang tagal po nating hindi nakakapag on air dito sa CBCM Reunited. Pero ngayon po, salamat po sa Panginoon dahil binigyan niya po tayo muli ng chance na magbalik po dito sa CBCM Reunited. Binigyan niya po tayo ng pagkakataon ulit na makapagsama-sama, na makapagbahaginan po dito sa CBCM Reunited. At dun nga po pala, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa atin pong YouTube channel, ay yun pa rin po ang atin pong YouTube channel, ang CBCM Reunited, The Enlightened Ones. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo para updated po kayo sa atin pong mga gawain po dito sa CBCM. Ayan, happy New Year po sa bawat isa sa atin. Alam ko po na ang bawat isa ay nasasabik na po na makapakinig ng salita ng Diyos sa umagang ito. Pero bago po yan, sa atin pong pag-uumpisa, akin na pong tinatawagan ang atin pong opening song na walang iba kundi si Sister Gemaline Mangayat. While shepherds watch their flocks by night, all seated on the ground, the angel of the Lord came down, and glory shone around. Fear not, said he, for mighty tread had seized their troubled mind. Glad tidings of great joy I bring to you and all mankind. To you in David's town this day is born in David's line the Savior who is Christ the Lord, and this shall be the sign. The heavenly babe you there shall find, to human view displayed, all meekly wrapped in swathing band, and in a manger laid. Thus spake the seraph, and forthwith appeared a shining throng of angels praising God, who thus address their joyful song. All glory be to God on high, and to the earth be peace. Goodwill henceforth from hand to man begin and never cease. Ayan, purihin po ang Panginoon. Maraming salamat, Sister Gemaline, sa napakaganda at makalangit na awitin na yung inawit sa umagang ito. Ngayon naman po, tayo po ay humingi ng gabay sa Panginoon sa pamamagitan po ng opening prayer. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. We praise you, Lord. We worship you, Lord. Maraming salamat, Lord, sa panibagong umaga, sa panibagong taon po na yung ibinigay sa amin. Salamat, Lord, dahil muli ay panibagong taon na naman po ito na aming lalakarin. Nawa, Lord God,
patuloy mo kaming samahan muli sa isang taon na naman na ito na amin pong lalakbayin, O God. At humihingi rin po kami, Lord, ng kapatawaran kung ano man po yung mga nagagawa namin na hindi po nagiging kalugod-lugod sa iyo. Nawa, Lord, sa umagang ito, linisin mo nga po kami, bigyan mo kami ng pusong dalisay. Nang sa gayon, Lord, ang salita mo lamang ang siyang matanim sa aming puso at isipan, O Lord. Kaya din, Lord, yung speaker na gagamitin mo po sa umagang ito, i-guide mo nga po siya ng yung Holy Spirit, O God. Manguna ka po sa kanya at ma-deliver niya na ang iyong mga salita sa pamamagitan po ng iyong banal na spirito. At maraming salamat, Lord. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang mag-lead sa amin sa umagang ito hanggang sa matapos po ang aming gawain. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay nandito na po tayo sa pinakamahalagang part po ng ating morning devotion, ang Word of God. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay nananabik na muli ay makarinig ng salita ng ating Panginoon. Kung meron mang pagkain ng ating katawan, syempre, meron din pong pagkain ng ating kaluluwa. Kaya sa umaga pong ito, tinatawagan ko na ang ating speaker, walang iba kundi si Brother Joseph Agnad. Magandang umaga po sa ating lahat at maligayang bagong taon sa bawat isa sa atin, mga kapatid kay Kristo. Napapasalamat muli tayo sa Panginoon pagkat pinalik tayo ng Panginoon sa ating gawain sa CDCM Reunited upang tayo ay mas lalong makapagbahagi ng kanyang mga salita. At ngayong araw na ito ay ito yung unang araw ng taon. At ito yung unang araw na iparating natin muli na ang CDCM Reunited ay ito na uli para ipadala uli natin, ipagpatuloy natin yung ating naumpisahan na mission and vision natin na mas lalong hikayatin ang ating mga kapatid kay Kristo at yung mga nawawalang mga kaluluwa na ipunta kay Kristo at yung mga taong lumayo ay ibalik sa Kanya. Sa umagang po ito mga kapatid ay muli po akong nagpapasalamat pagkat binigyan rin ako ng Panginoon ang isa na namang pagkakataon upang makapagbahagi ng Kanyang salita. At inaamin ko po na ako mismo ay matagal-tagal nang hindi po nakapagbahagi mula nang nawala ang medyo nagpahinga ang CDCM Reunited ay medyo nagpahinga po tayo and pasalamat ako sa Panginoon for myself na nandito ako at inyo rin nalirinig na makapagbahagi ng kanyang salita at nawa ang salita ng Diyos muli na ating maririnig ay maging bahagi ng maging mas lalong anong tawag dito? Mas lalong magpalakas sa espiritual ng bawat isa. So before po tayo mag-umpisa ngayong umagang ito mga kapatid ay alam ko po na medyo kagigising ng bawat isa at nawa sa inyong pakikinig sa YouTube channel natin ay gising na gising ang inyong diwa mas lalo sa pakikinig ng salita ng Diyos at atin pong maintindihan ang nais ng Diyos na iparating sa umagang ito mas lalo sa ganitong araw ng bagong taon. Bago po iyan, tayo muna po ay manalangin. Maraming salamat o Diyos sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Ang iyong alipin ay nandirito muli, nagbabahagi ng iyong mga salita, magbabahagi ng iyong salita, Panginoon, sa bawat isa na nakikinig sa YouTube channel at sa Team Talk namin na ito, Panginoon. Hinihiling po namin ang iyong paggabay at pagtulong sa amin, Panginoon, upang aming maintindihan ang iyong salita. I am your servant, Lord. I'm not the one speaking here, but you, O Father God.
So Lord, help us to understand deeper and deeper more your words, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang siya maupurihan, ikaw ang siya maitaas sa aming mga buhay. Hayaan mo ng iyong mga salita muli ay tumimo sa aming mga puso at maging kalakasan ng aming espiritual na pamumuhay. Maraming salamat at ito po ang aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po mga kapatid ay since bagong taon po ngayon, unang araw ng bagong taon, ay gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang mensahe ng Panginoon na alam ko na narinig natin sa mga ibang mga preacher, pero ang Panginoon ay ito yata ang gustong ipabahagi sa atin ngayong umagang ito upang ating maintindihan at ating may sa pamuhay sa ganitong araw sa pag-uumpisa ng ating buhay. So, atin pong basahin ang ating scripture reading sa ating pong pakinggan ang ating scripture reading sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. Ating narinig ang salita ng ating Panginoon at buhat sa kanyang salita, nakita natin ang sabi ni Lord sa atin, no? For anything is in Christ. The old has gone, the new has come. Sa buhay natin, uso ngayon ang nagiging New Year's resolution. No? Taon-taon 'yan. May mga nagiging New Year's resolution, merong mga iba't ibang mga belief na ginagawa para maging mapalad daw ang ganitong taon. So, sa buhay natin talagang iba't ibang belief ang ating nakikita. Pero, as we heard the Word of God, for anything is in Christ, the new has come, the old has gone, the new has come. Dito sa kanyang salita ay maliwanag na pinaalam po sa atin na sa buhay natin kahit anong belief na ating pinapaniwalaan, pero iisa ang tungo ng ating kapalaran. Kung meron ka kay Kristo, kung ikaw ay tumanggap kay Kristo, lahat ng mga lumang gawain, lahat ng mga lumang nangyari sa buhay mo, masakit man yan, at mga masayang mga bagay na nagtungo sa iyo sa hindi magandang daan, pero kung nandoon ka na kay Kristo, ito ay lahat maglalaho. And the new has come into our life. Ang pagbabago ang siyang darating sa ating buhay. The realization of truthfulness is in our mind. Ang realization natin sa buhay-buhay ay maging talagang yun ang siyang gagalaw sa buhay natin. Kasi you are now learned how to communicate with Christ. You are now learned how to talk with Christ, to pray and pray and pray. You are now learned, natutuhan na natin kung paano magtiwala kay Kristo. Naipagkatiwala lahat sa Kanya. Ang mga problema, ang mga pagsubok, ang mga trials na dumarating sa ating buhay ay natutunan na natin isuko kay Kristo. Yan ang isang pagbabago na nadudulot kung nandoon ka kay Kristo.
Kasi sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 13, no? Sabi doon is, through Christ who give me strength. Na lahat ng na nangyayari sa buhay natin ay through Christ. Dahil kay Kristo. Dahil sa pagkakaroon ni Kristo sa ating buhay, ay lahat ng kahinaan natin ay mabibigyang kalakasan dahil kay Kristo. The new has come. The old has gone, the new has come. Kaya anumang nangyari sa nagdaang 2025 sa buhay mo, ngayong 2026, at sa mga darating pang mga panahon, mga taon sa iyong buhay, you must realize that you already accepted Christ into your life and began to believe, began to trust, began to have faith into Him. Magtiwala at baguhin ang buhay mo kasama si Kristo. Na lahat ng ginagawa mo nawa ay para kay Kristo. Kaya nga, ang tema ngayon ng CDC Emro United is pagbangon. Pagbangon. Rising up. Kasi sa 2 taon na nawala ang CDC Emro United, we continue. We just rised up. Kung nakikita nyo, hindi natin iniba ang pangalan, hindi tayo gumawa ng another continuation of name, but still, this is CDCM, Christian Devotional Conference Ministry. Kasi, ang grupong ito ay, ang kanyang gusto ay magpatuloy to rise up and to go on sa magpatuloy na magpapatuloy na trust kay Kristo. Magpapatuloy na gawin ang nararapat. Ano ang nararapat? Ito ay ang pagpapatuloy na ipahayag ang kanyang salita. Ano? Yes. In 2 years, we down. Nadapa tayo. But, heto tayo, bumabangon. Kasi, naniniwala tayo na anuman ang nangyari noon is mababago na ngayon. Pagkat mas lalong titibay ang foundation ni Kristo, hindi lang sa grupong ito, kundi sa buhay ng bawat isa. Sa inyong mga nakikinig, sa YouTube channel, sa Facebook, sa buhay ng mga membro ng grupong ito, sa buhay ko na nandito na nagsasalita, lahat ito ay bago. Because the old already has gone. The old has already done. Natapos na ang lumang mga nangyari. Heto na ang pagbabago. Heto na tayo. And we hope and we know and we have trust that God is really working into our life. Sa buhay mo, sa buhay ko. Na lahat sana ng gagawin natin, anuman ang mga activities natin, anuman ang mga araw-araw mong ginagawa, make Jesus Christ is the center of your life. For anything is in Christ. Dahil
sa lahat ng na kay Kristo ay dapat kay Kristo lahat matutuon. Anuman ang ginagawa mo sa buhay-buhay mo, simpleng kumakain ka man dyan, simpleng nagwawalis ka man dyan, sa lahat ng gagawin mo, you need to praise God on that. Bakit? Magpapasalamat, dapat papurihan mong Panginoon kasi meron ka pang kalakasan na nandyan, buhay ka pa na nagwawalis. Kung noon ay nalilimutan mo nang magpasalamat sa Panginoon, kung noon ay iba na ang natatahak mong daan, sana ngayong taong ito at sa mga darating pang mga panahon ay ang buhay mo na ngayon ay concentrated kay Kristo, na lahat ng gagawin mo ay para sa kapurihan ng Panginoon, na walang iba kundi ang Panginoon ang mapupurihan sa lahat ng gawin mo. Dahil yan ang nais ng Panginoon sa buhay-buhay ng bawat isa sa atin. Walang iba ang nais niya kundi ibigay mo ang lahat sa Kanya. Kaya you need to surrender your old deeds and let the new come be on you. Ano man yung mga nakikita mo na maling ginagawa mo. Kung noon ay habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, ikaw ay may ginagawang iba, sana ngayon, if you really decide to listen the Word of God, to participate in this devotion, sana ay talagang focus ang buhay mo. Inaamin ko, ako mismo na nagsasalita sa inyong harapan, na nagsasalita sa oras na ito, maraming kamalian na nagawa ko. Na yun ang nagdulot sa akin na minsan ay nagpahinga at parang nalayo sa Panginoon. But I realized myself why I should, na para ako pa ang nagtatampo sa Panginoon. Nandito na, ginising uli ako ng Panginoon. Bakit ikaw pang may ganang magtampo? Instead, confessed and throw that old things you have done, forgot it, and face the real thing. The new has come. Harapin ang pagbabago at isama natin si Kristo sa pagbabago na yan. Kaya ngayong bagong taong ito, anuman ang New Year's resolution na iyong ginawa, na sinabi mo na hindi mo nagagawin, ay samahan mo ng panalangin. Samahan mo ng may presensya ng Diyos sa buhay mo. Huwag lang bastang sinasabi na gagawin mo ito, ganon, ganyan. But you need the presence of the Lord to dwell on it. At samahan ka sa New Year's resolution na yan. Upang iyong magawa, hindi dahil gusto mo, pero dahil ito ay nais mong mapapurihan ang iyong Diyos na si Kristo. Mga kapatid, maraming pagkakamali, pero may panahon ang pagbabago. Mas lalo kung nandyan na sa iyo si Kristo, tanggapin mo lang ng buong puso, and you will be guided by Jesus Christ into your life. He will guide you, and He will go on, and siya mismo ang tutulong sa iyo para mabago mo ang buhay mo. Ito lang ang nais ng Diyos na ipaalam sa atin sa umagang ito.
pagbabago. The new has come. The old has gone, the new has come. Na ikaw ay na kay Kristo, lahat ng mga nagawa mong kamalian, sana ay magawa mo na may paggabay kay Kristo. Kasi hindi basta-basta ang New Year's resolution na basta mong sinabi, pero kung wala naman ang tulong ni Kristo, kung walang prayer in doing that New Year's resolution, useless. Because gagawin mo lang uli kung ano yung ginawa mo last year. Kung ano yung ginawa mo last year, yun din uli-uli. At kahit sa next year, ganun din uli ang mangyayari. But if Jesus Christ is in you, if the presence of Jesus Christ is in your life, you will do gagawin mo ang ibang daan, o gagawin mo ang bagay na sinabi mong babaguhin mo dahil kay Kristo. Kaya magagawa mong magbago kasi merong tulong na ngayon si Kristo Jesus. Kaya mga kapatid, nawa ang Panginoon ay gumalaw sa mga buhay natin at hayaan natin na siya mismo ay pagalawin ang Holy Spirit sa mabuhay-buhay natin. Heto lang ang nais ng Diyos ngayong umagang ito, at nawa ay ating naintindihan at ating sa pamuhay ang mga bagay-bagay na nais nating marinig. So, maraming salamat mga kaibigan, at nawa ang salita ng Diyos ay lumalim at mas lalong tumimo sa mga puso ng bawat isa. Maraming salamat at God bless sa ating lahat. Ngayon naman ay tutungo tayo sa ating pananalangin, sa ating mga concern prayer, and sa ating mga prayer request na iilan na ating pinapanalangin din. Yung mga prayer request na ating ding pinapanalangin noon, at yung mga concern prayer na palaging pinagpipray natin sa ating mga prayer meeting dito sa CDCM United. Ayan, so tayo po ay manalangin, but before that na manalangin po ako para sa ating mga concern prayer and sa ating mga prayer request. Siyempre, hiniling po natin sa ating mga ka-YouTube channel na nakikinig sa oras na ito, at mga ka-Facebook sa ating Facebook page, ay nawa ay kayo ay inaanyayahan namin na padala lang ng inyong prayer request sa pamagitan ng ating numerong 0985-867-8322, 0985-867-8322, or you can pwede nyo ipadala ang mga prayer request na yan sa pamagitan ng ating YouTube channel, dyan sa comment section ng ating YouTube channel, CDCM United, The Enlightened Ones. At dyan rin sa ating, pwede kayong mag-message sa ating Facebook page, CDCM United. So, yun po, no? Pwede nyo i-message po lahat ito. At sa ating number, 0985-867-8322. Pwede kayong magpadala ng inyong prayer request, at atin pong ipapanalangin yan sa ating mga prayer meeting at sa ating ganitong morning devotion natin. Ayan. So, atin pong ipapanalangin sa oras po na ito ay ipapanalangin po natin ang CDCM United. Siyempre, ang ating grupong CDCM United, yung mga prayer request ni Sister Mary Rose, yung kanyang health, ni Sister Ann, yung kanilang itong mag-inang ito,
ang kanilang relasyon na mag-ina, si Sister Ann at si Daniel. Papanalangin din natin yan. Ano? Panalangin din natin si Kiel. At yan, yung iba pang maalala natin na concern prayer natin na palagi nating pinagpipray sa CDCM United. So, yun. So, manalangin po tayo at itungo po natin ang ating mga puso sa ating panalangin. Ayan. So, manalangin po tayo mga kapatid kay Kristo. Maraming salamat o Diyos sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Ngayon po, Panginoon, ay kami ay naririto upang magbigay ng papuri at pagsamba sa iyo. Amin pong dinudulog at kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon, upang idulog ang mga panalangin na ito. Amin pong pinapanalangin si Sister Mary Rose, ang kanyang health, Panginoon. Hiniling po namin ang iyong pag-bless sa kanya at hayaan mo po na lahat ng kanyang mga naramdaman sa kanyang katawan ay gumaling at mas lalong palakasin mo siya sa kanyang espiritual na pamumuhay, ganun din ang kanyang physical na pangatawan upang kanyang trabaho ay mas lalo niyang itong magawa ng mabuti, Panginoon. Pinapanalangin namin ang kanyang buhay na ikaw po ang siyang gumabay sa kanya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Naroon din, pinapanalangin namin si Sister Ann at si Daniel, tumag-inang ito, Panginoon. Hiniling po namin na ikaw ang patuloy na gumabay sa kanila, Panginoon. Ang pag-aaral ni Daniel, hiniling po namin ang iyong paggabay at pagtulong sa kanya sa batang ito at palakin mo ng may takot sa iyo, Panginoon. At hayaan mo na si Sister Ann ay mas lalo pang bigyan ng mabuting kalusugan upang mas matagal niya pang makasama ang kanyang anak at mapalaki niya ito sa iyong katuruan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. I-bless mo po ang buhay ng mag-inang ito, Panginoon. Ang trabaho ni Sister Ann, ikaw pong siyang mag-bless at ikaw mag-bless sa kanilang business, sa kanilang family business. Ayan, sa kay daddy niya at kay mami niya, sa kanyang kapatid, sa kanyang mga kapatid, aniling po namin ang iyong pag-bless sa kanila. Ganon din na hindi po namin malimutan si Kiel, Panginoon, ang pamangkin nila Sister Ann at Sister Mary Rose. Hiniling po namin na ikaw pong mag-bless sa batang ito. Panginoon, marami po siyang nararamdaman sa kanyang katawan, physical sickness, but Lord, heal him, Lord God. Heal this child, Lord God, and make him grow into your sa pamagitan ng mga katuruan mo, Panginoon. Hiniling po namin ang iyong paggabay sa kanila, sa kanya, Panginoon, at pagalingin mo ang kanyang mga naramdaman, Panginoon. Ikaw ang siyang gumabay at tumulong sa kanya at huwag po siyang pababayaan, Panginoon. Hiniling po namin ang iyong pagtulong sa kanya, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We pray, Lord God, na paglaki nawa ng batang ito ay malusog siya at maging magkaroon siya ng takot sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Ganon din, pinapanalangin rin namin si Sister Annalyn, naman ang kanyang mga nararamdaman sa kanyang katawan. Hiniling po namin, Panginoon, ang kanyang palaging pananakit ng kanyang ulo at mata. Hiniling po namin ang iyong paghaplos at paggamot dito, Panginoon. Ikaw po ang siyang tumulong sa kanya. At ano pa man ang kanyang mga nararamdaman sa kanyang katawan, hiniling po namin na ang iyong paghaplos ang siyang kanyang maramdaman. Ganon din si Brother Lawrence, hiniling po namin ang iyong pag-bless sa kanyang buhay. Gamutin mo rin ang kanyang palagi ang pananakit ng kanyang mga mata at ulo. Hiniling po namin ang iyong paggabay sa kanya at bigyan po siya ng mas lalong malakas na katawan upang magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Hiniling po namin ang iyong paggabay sa kanya. Hindi rin po namin malimutan si Sister Gemma. Patuloy mo rin siyang tulungan at gamutin, Panginoon. Ano man ang kanyang mga naramdaman sa kanyang katawan, ang kanyang ang mga nangyari sa kanya sa mga nakaraang taon, na meron yung biglang mga pangyayari sa buhay niya na siya dumanas ng physical sickness, Panginoon. Hiniling po namin na ikaw po ang siyang patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan, Panginoon. Heal him totally, Lord God. Heal her totally, Lord God. And let her feel your presence into her life, Panginoon. Hiniling po namin ang siyang paggabay sa kanya.
Ganon din, Panginoon, amin po pinapanalangin din yung aming mga former members at yung mga bagong members ng CDCM United, Panginoon. Hiniling po namin ang iyong paggabay sa mga bagong members na ito. Hiniling po namin na ikaw po ang siyang tumulong at gumabay sa kanila. Hindi po rin namin malimutan si Brother Ray na ikaw po ang siyang tumulong sa kanya at anuman ang kanyang mga activity para sa kanyang family, para sa kanyang trabaho. Hiniling po namin ang iyong pag-bless sa kanya. Sa kanyang ring mga naramdaman na pananakit sa kanyang mga katawan, hiniling po namin na haplusin mo ito at ikaw ang siyang gumabay sa kanya. Hayaan mo na mas lalong magamit niya ang kanyang mga talento para sa iyong ikaluluwalhati. Hiniling po rin namin ang iyong paggabay kay Brother Greg. Hiniling po namin po pinapanalan ang aming kapatid na ito. Tulungan mo po siya at gabayan mo po ang kanyang mga gawain sa kanyang kinaroonan ngayon. Hiniling po namin si Brother Greg na ikaw po ang siyang mag-bless sa kanyang buhay at haplusin mo po at patuloy mo siyang gabayan at hayaan mo na magamit niya rin ang kanyang mga talento para sa iyong kapurihan. Panginoon, ang mga bago naming mga members tulad nila Sister Nika, ni Brother Nelson at yung iba pang mga members namin na bago sa CDCM United, Lord, we ask, Lord God, your guidance to them, Lord God, to more understand what the mission and vision of CDCM United, Lord God. Ikaw po ang siyang tumulong sa kanila at hayaan mo na ang iyong paggabay sa kanila ang siyang mas lalong lumalim. At nawa kung ang iyong pangalan nawa ang siyang mas lalo nilang ipapurihan sa kanilang mga buhay. Hiniling po namin ang iyong paggabay at tulong sa kanila at hayaan mo na ikaw ang gumabay sa mga new members namin na ito at hayaan mo na ang iyong pangalan nawa ang siyang kanilang papurihan sa kanilang mga buhay. Si Brother Wilmar, Lord God, hiniling po namin ang iyong paggabay rin sa kanya. Ano man ang kanyang mga ginagawa sa oras na ito, ano man ang kanyang mga kinabibisihan, Panginoon, hiniling po namin ang iyong paggabay rin sa kanya at patuloy mo siyang tulungan at gabayan sa kanyang trabaho, Lord God. Bigyan mo rin siya ng physical strength na gawin ang nararapat, Lord God. At maximize his talent also for your glory, God. Ganoon din Sister Baby Joy, hindi po namin makakalimutan ang kapatid namin na ito. Hiniling po namin ang iyong paggabay at pag-bless sa kanya, sa kanyang kagagaling na sakit, Panginoon. Lord, total heal her, Lord God, para malakas siya na sa pagpasok ng bagong taong ito ay malakas siya upang sa kanyang pagbabalik sa kanyang pag-aaral ay wala na po siyang sakit, Panginoon. Heal her, Lord God, and make her more stronger, Lord God, in her study, Lord God. Give her more talent and inspiration to go on to her study, Lord God. Tulungan mo po siya at ikaw po ang siyang gumabay sa kanya. Ganon din si Brother Elmer, hindi po namin makalimutan ang aming brother na ito. Maraming salamat din sa iyong paggabay, patuloy na paggabay sa kanya at patuloy mong pagbebes sa kanyang buhay. Masyadong malayo sa amin, Panginoon, pagkat nasa ibang bansa, pero alam po namin na ikaw gumagabay sa kapatid namin na ito. I-bless mo ang kanyang work and make him more usable for your glory, Lord God. Hiniling po namin ang iyong paggabay at pagtulong sa kanya at nagpapasalamat po kami sa kanyang buhay pagkat nilagay mo po siya sa CDCM United for him to be more grower sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Niling po namin ang iyong paggabay sa mga new members namin. Naway ang CDCM United ay magamit para sa kanilang buhay upang mas lalo ikaw na makilala, Panginoon. Ganon din ang aming mga former members, Panginoon, and inactive members, Lord God. We pray for them, Lord God. Hindi namin man sila maisa-isa, ano man ang kanilang mga ginagawa, ano man ang kanilang kinaroonan, Panginoon. Naway sa kanilang, kahit wala na sila sa CDCM Reunited, Lord, help them, Lord God, to remember you, Lord God, to remember you, to remember your word, Lord God, as they will listen to YouTube channel of CDCM Reunited, they will remind that
they must do what CDCM Reunited want them to do. Na yung kung ano yung inatas mo sa kanila na gawain nung nandito pa sila sa grupong ito, ay ganun din sana ang kanilang maalala na gawin para kahit wala na sila sa grupong ito, Lord God. As we say, Lord God, that as the vision of this group is to make the members as a disciple of yours, Lord God, to show your word, Lord God, to other people also, Lord. Use the life of these former members and inactive members for the glory of your name. Thank you, Lord God. Hiniling rin po namin ang iyong paggabay sa buong grupo ng CDCM United. Lord, bless this group. Mas lalo mo sanang palawakin at ngayong ibinangon mo muli, Lord God, hayaan mo na ikaw ang siyang humawak sa aming mga buhay. Hayaan mo na ang mga panghihina ay aming pong malagpasan at ang pagtiwala at pagkapit nawa sa iyo ang aming matutunan, Panginoon. Sa aming pag-uumpisa na ito, sa araw na ito, mula sa araw na ito, hanggang sa mga susunod pang mga araw, susunod pang mga taon, kami nawa ay matuto na mas lalong kumapit sa iyo, sa iyong paggabay, Panginoon. Hiniling po namin ang iyong pagpatibay at mas lalo mong iparamdam sa amin that you are the founder of this group. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Ikaw mapupurihan, ikaw may taas sa aming mga buhay. Hiniling po namin ang iyong paggabay sa mga tao na hindi rin pa tumanggap sa iyo. Hayaan mo na makapakinig sila sa mga salita mo na sinishare ng CDCM United upang sila rin ay manampalataya at tumanggap sa iyo, O Lord God. Para sila rin ay makaramdam ng pakiramdam ng isang taong merong Kristo sa kanilang mga buhay. Hiniling po namin ang iyong paggabay at pagtulong at ikaw nawa ang mag-bless sa buong taong 2026 at sa mga susunod pang mga taon. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang mapupurihan, ikaw maitaas sa aming mga buhay. Hiniling po namin ang lahat ng ito na may pagpapakumbaba at may pagpupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat muli, mga kapatid, at nawa ang ating panalangin ay at tayo po ay nakasabay sa ating panalangin at nanalangin rin kayo ng buong puso na may paggalang sa ating Diyos na buhay. Nawa ay kayo ay mas lalong na-bless sa salita ng Diyos na ating narinig at mas lalo tayong na-bless sa ating pananalangin. Muli, inaanyahan ko ang ating ating mga viewers sa ating YouTube channel, sa ating viewers sa ating Facebook page na mag-text sa 0985-867-8322 0985-867-8322 para po sa inyong prayer request na ating papanalangin sa ating prayer meeting at during morning devotion. Iyon. So maraming salamat mga kapatid kay Kristo at akin na pong binabalik sa ating mahal na presider, Miss Mary Rose and Sister Mary Rose Imbian. Okay, purihin po ang Panginoon at maraming salamat, Brother Joseph, sa napakagandang salita ng Diyos na inihayag mo sa umagang ito. At salamat din sa pagpapray ng mga prayer request ng bawat isa sa atin. Ang Panginoon po ang siyang tutupad ng mga anumang mga hiniling natin. Ngayon naman po ay nagpapasalamat po muli ako sa mga umaten. Maraming salamat po dahil muli ay nakasama na naman namin kayo dito sa CDCM United. At once again, kung di pa po kayo nakasubscribe, paki-subscribe na po ang atin pong YouTube channel na CDCM United, The Enlightened Ones, para po hindi man kayo nakaka-attend pero maririnig nyo pa rin po ang amin pong gawain dito po sa ating YouTube channel. Once again, Happy New Year po sa bawat isa sa atin. Nawa ay gabayan tayo ng Panginoon sa
buong maghapon po na ito, no? Siguro yung iba po sa atin ay meron na naman pong plano, pero napatnubayan ng Panginoon kung ano man yung mga plano natin na po. Sa atin naman pong pagtatapos, akin na pong tinatawagan ng ating closing song na si Sister Baby Joy de la Cruz, at susundan po ito ng closing prayer ng atin pong speaker na si Brother Joseph Agnad. At the cross I saw my reflection. At the cross I saw the wickedness in me. At the cross I saw my arrogance. At the cross I saw amazing grace. At the cross I saw you crying. At the cross I saw you will pray for me. At the cross I saw your humble heart. At the cross I saw amazing grace. You love me more than I am. You love me in spite of my sinful ways. You love me for who I am. You love me in spite of my selfish ways. At the cross I saw salvation. At the cross I saw you forgiveness in me. At the cross I saw the beauty of faith. At the cross I saw amazing grace. You love me more than I am. You love me in spite of my sinful ways. You love me for who I am. You love me in spite of my selfish ways. You love me more than I am. You love me in spite of my sinful ways. You love me for who I am. You love me in spite of my selfish ways. You love me
Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat pagkat ika'y nandyan. Kami iyong ginabayan, Panginoon. Naway ang iyong pagpapala ang siyang mas lalong gumabay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Diyos, pagkat ikaw ay nandyan at iyo kaming ginabayan, Panginoon. Maraming salamat sa iyong paggabay. Maraming salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your goodness, for your love. Thank you for the word of yours that we have heard, Lord God. Lord, minsan pinaalalahan mo kami sa salita mong ito na basta kami nandyan sa iyo, Lord God, nandyan kami sa piling mo, Panginoon, iyo kaming gagabayan. Kung habang nandyan kami sa iyong pagkalinga, iyo kaming gagabayan, Panginoon. Maraming salamat sa old na dumaan sa aming mga buhay pagkat kami ay mas lalong natuto at ngayon ay dumating na ang pagbabago. Hayaan mo po ang pagbabagong ito ay amin pong matayuan, amin pong talagang magawa, Panginoon, sa gabay mo, O Jesus, na aming tagapagligtas. Maraming salamat at ikaw po ang siya mag-bless sa buong araw nito at lahat ng mga gagawin pa namin ay ikaw po ang siyang tumulong sa amin. Panginoon, i-bless mo rin siya ang buong taong ito, 2026, to be more us to be blessed, Lord God. Mas lalo ang ministry ito. Maraming salamat, Panginoon, at lahat ng activity ng ministry ito ay i-bless mo po, Panginoon. At ikaw ang siya mapapurihan sa anumang mga activity ng grupong ito. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang siyang mapapurihan. Ikaw ang siyang mapapurihan. Ikaw ang siyang ikaw ang siyang mapapurihan at ikaw ang siyang masamba, Panginoon. Maraming salamat. Iniling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen.